Alright. Good evening mga kabsat. May kalawis shoutout po. Ayan, maraming salamat na naman mga kakabsat. Thank you very much po sa mga nandito at nanonood kay Maestro kahit 11:30 na ng gabi mga kakabsat. Lagi na tayong late umuwi mga kabsat, no? Kasi puyat kami sa... puyat. pagod kami sa kaka-overtime sa school mga kabsat. Pero anyway, ito, pag-usapan natin mga kabsat. Nako po, INC versus INC mga kakabsat. In short, anong nangyari? Ha? Sino ba tong INC versus INC? Kilala niyo ba kung sino mga kabsat? Nakapaw! Diyos ko po, Diyos ko Lord. Diyos ko po, Rudy. Putragis. Ito na mga kabsat. Laglagan na ba? INC versus INC. Nakapaw, magagalit na naman yung nakapaw. My goodness. Malamang alam niyo na to, no? Sigurado ako. Huling-huli na si Maestro. Delayed na ako ng ilang oras. Late na tayo. Malamang alam niyo na to sa mga ibang kasama natin. Pero, syempre, pag-usapan pa rin natin. Paano ba naman kasi? Umalma itong si journalist Taberna, mga kabsat, na isang INC, no? Sabi niya, taken out of context ang alin under down. Tragis si Marcoleta mga kapsat, naglilinis. Ramdam niya na, no? Na marami nagagalit sa kanya. Milyon nang nagagalit. May ikan pa ako, nakita ko dito. Ewan ko kung totoo ito ha. Totoo ba ito mga kapsat? May nakita pa ako dito eh. Tignan nyo to. Ito to. Hindi ko lang sure kung totoo ito ha. Ito kapsat to. Totoo ba to? Signature campaign para tanggalin si Marcoleta, umabot na sa 7 million ang pumirma. Good. Totoo ba to? Kasi may nakikita ko mabsat, no? Yung parang link ng mga signature campaign. Putragis kung 7 million to, putragis anak ka ng kamote, Diyos Lord Rudy. Paktay ka. Anyway, hindi naman natin pinapansin yan mabsat. Pero syempre, nagtataka lang tayo, really? Ito mabsat, nako po. Pag-usapan natin ito, mabsat. Sabi dito, taken out of context daw. Yung binanggit niya na i-give up na ang KIG, Kalayaan Island Group. Pinanood ko tuloy ng buo. Sabi ko, saang parte kaya dito yung taken out of context? Kumbaga, journalist na tayo eh. Ano ba talagang bahagi doon ng taken out of context? Alak na kamote. Kasi mo Catholic faith of politics na kamo. Taberna, bumanat saang parte ang out of context. Sabi ni Rodante Marcoleta, taken out of context daw ang kanyang mga kritiko. Talaga lang. Pahayag niya tungkol sa Kalayaan Island Group o KIG. Particular sa naging usapan na ng detalye ng give up ang KIG. Pero hindi ito ang pinalampas ng veteranong mamahayag na si Anthony Katunying Taberna mga kabsat. Ayon kay Taberna, nakapaw, pinanood niya ng buo ang panayam at malinaw para sa kanya ang naging sinabi ng senador. Tanong niya, kung kompleto naman napanood at narinig ang pahayag, aling bahagi nito ang sinasabing inalis na konteksto? Bilang opisyal ng gobyerno ang pananagutan sa bawat salitang binibitawan, lalo na kung ang pinag-uusapan ay teritoryo at soberanya ng bansa. Uy, naku po, mukhang nakakaramdam na siya, Rudy. Patagis, naku po, Bakwan. Mukhang nakakaramdam na siya. Shout out, St. Benedict, End Time, Rayo Niconese, naku po, Desert Spring. Take it out of context daw, anak ng kamote, oo. Tragis, Elican del Carmen. Saan banda doon yung taken out of context na sinabi niya na hindi daw malikuan, hindi daw yun ang ibig niya sabihin na i-give up ang KIG. Really? Diyos ko po, Rudy. LC Mix Black, shout out. Sino pa? BMP Rosimatsu, nandyan din. Si Chi, siyempre si Chi, shout out kay Chi. Sino pa? Mukhang nabanggit na naman lahat ng mabsat. Shout out po sa mga kasama natin. Diyos ko Lord, my goodness. Ito, sige, punta na natin si Badcaster.
So, napanood ko kay Attorney Enzo Recto yung version nito. Pero ito hindi ko pa napapanood. Sabay-sabay natin panoorin. Ilang minutes na ganito? 5 hours ago. Okay. Sige, hindi ko pa napapanood to. Pero bibilisan natin to. Kasi medyo mahaba eh. 17, gawin natin 10 minutes. Tanggalin natin yung background music. Yan. Alright. Buenas tardes. Buenas tardes. Damas y caballeros. Mahina. Nilaglag ng aba Agoy! ng leadership ng Iglesia ni Cristo. Nako po, Yung, Diyos ko, Rudy. dating favorite boy nila na si Marcoleta. Senator Rodante Marcoleta. Yun lang. Ito ang implication ngayon sa kumakalat na statement attributed to Marcoleta. Iglesia ni Cristo member Anthony Taberna at kasamahan niya si Jerry Baha na binanatan itong si Rodante Marcoleta sa radio at online show nila today. Agoy. So that's why pwede natin masabi na parang merong bang utos sa leadership, especially galing sa mga Manalo family para dahil masyadong mainit, masyadong controversial at in a way nakakahiya itong ginagawa ni Rodante Marcoleta. Kumbaga sa buong history ng Pilipinas puwera kay Duterte na halos ibenta na ang Pilipinas, ito ngayon si Marcoleta ang pinaka-notorious na traidor sa bansa at mukhang pati Iglesia ni Cristo ay ikinakahiya na ang ginagawa nitong si Rodante Marcoleta na masyadong pinupush yung interest ng China over the interest of the Philippine Republic. Kung kilala natin kasi siguro kayo, marami rin kayo mga kilalang Iglesia ni Cristo. Dati historically ang Iglesia ni Cristo very nationalistic yan. Very proud sila. Pati pangalan nga kahit nasa abroad na sila. In fact, nakita ko pa yung nila, yung house of worship nila sa Cupertino, California. Nakita ko pa, dumaan pa ako, ang dami kahit sa California, Dallas area. Kung nagta-travel ka from Los Angeles pala to California or from Los Angeles to San Francisco, may mga iilan ka makita na mga Iglesia ni Cristo na prayers, house of or churches, house of prayer. At very proud sila sa pagsusuot ng mga barong Tagalog, yung mga kanta nila mga Tagalog, pagkatapos yung mga meetings nila in Tagalog mostly. So very proud sila, yung parang nakikita nila na they are representing the Philippines. They are projecting not only Philippine religion but also Philippine culture to the world. Medyo sumablay lang man sila dito na medyo nawala yung image nila as nationalistic nung sinuporta nila itong si former President Rodrigo Roa Duterte na talagang maka-China. Pero ngayon siguro, anyway, iba naman si Duterte, iba si Marcoleta, so hindi nila nilaglag si Duterte, pero ngayon mukhang nilalaglag na nila si Rodante Marcoleta dahil dito sa pahayag ni Anthony Taberna. Sa radio program, sabi kasi ni Anthony Taberna, itong sinabi ni Anthony Taberna, sabi niya, pinanood niya yung Senate hearing, committee hearing kung saan una nitong ni-raise ni Marcoleta yung proposal. Actually, Elican del Carmen, yun din pinagtataka ko lang, no? Sa lahat ng statement ni Marcoleta, ano kayang matasabi ng INC? Anong reaction ng Iglesia, no? Especially, no? Talagang i-give up yung Kalayaan Island Group po, Tragis. Ako po, Diyos ko po, Rudy. Ano kayo magiging reaction ng Iglesia dito, no? Putragis. Kaya ewan ko na lang kung paano. Kasi pagdating sa West Philippine Sea talaga, wala talagang wala yung kinikilingang kulay. Kumbaga parang dapat lahat tayo ipaglaban natin. Pilipino tayo eh. Pero bakit si Diyos ko Lord, ako pa. Sige Rudy, pasok. Para i-give up na lang natin ang Kalayaan Island Group
Kalayaan Islands Group, KIG, para daw maisama ito sa teritoryo natin ulit. May vlogs ako, Mailista shout out, ito may vlogs. sa mga lista ng mga maritime organizations or international organizations. Pero nung binanatan na siya dahil dito, sabi niya, hindi, taken out of context ako. I-exaggerate lang at sensationalize lang ng media. Wala naman ako, hindi ko naman sinabi na i-give up natin. Sabi niya, taken out of context. Kaya sabi ni Anthony Taberna sa programa niya, sabi ni Anthony Taberna, taken out of context daw, itong quote ni Anthony Taberna na kumakalat na ngayon. Taken out of context daw, yung binanggit niya na i-give up na ang KIG, pinanood ko tuloy ng buo. Sabi ko, saang parte kaya dito ang taken out of context? Kumbaga, journalist na tayo Ano ba talaga ang bahagi doon na taken out of context? So kumbaga, kay Anthony Taberna, at kung totoo nga ito, totoo nga itong quote na ito, pinapahanap na natin sa bot team natin itong exact quote para yan, sandali, andito na, pinadala ng bot team ko. Sandali Okay, pakinggan natin. Shout out, Gardozap. Pakinggan natin kung ito na ba yun Kasi pinahanap ko pa sa bot team. Sandali lang, sandali. I-play natin yan i-play natin. Ito na ba? Hindi ko pa ito napakinggan. Sige, pero i-play mo ba kay Taberna? Ito May mga Yan. Merong nagsasabing itong si Marcoleta traidor to may mga Merong nagsasabi itong si Marcoleta Hindi ko siya traidor. Sumagot May ka mga dyan. senador to Katunying, sumagot dyan. Mamaya basahin natin yung statement ni Marcoleta dyan sa traidor na yan. Senador daw, parang gano'n. ganon, meron ganon. Oo. Chinador? Chinador daw. Traidor. Traidor. Tapos, ito namang iba na nagsasabing, ano ba masama sa sinabi ni Marcoleta? May ganon. Tapos, ito medyo nagpapaliwanag si Senator Marcoleta rito na taken out of context daw. Yung binanggit niya na i-give up na yung AIG, yung Kalayaan Island Group. Pinanood ko tuloy ng buo. Yung pinadala ni Jen Subartiaga. Yan na. Parte kaya dito yung out of context. Dapat ipaliwanag ni Senator Marcoleta. Yung kasi, Kadante. kapag yung tayo periodista, kumaga journalist na tayo, medyo ano ba talaga Malinaw ano ba talaga ang bahagi doon ng out of Out of context? context. Kumaga journalist na tayo, medyo ano ba talaga Malinaw ano ba talaga ang Lord. bahagi doon ng out of Out of context? context. Ayun. Sunog. Ayun, yun na nga. Talaga naman, totoo pala yung kumakalat na memes na kahit si Anthony Taberna hindi naniniwala na out of context yun. Pati siya, nilaglag na niya. Pareho ito si Jerry Baha Pareho itong si Jerry Baha na Iglesia ni Cristo. At kaibigan ko yan pareho nung nasa Inquirer pa ako. Umover. Batman and Robin yan dalawa. Doon pa lang, very close na yan. Nung nasa DCMM reporter pa lang sila. Mga bagong salta pa lang yan sa media noon. Radyo pa lang, wala pa yung TV, hindi pa yung sila nasa TV, radyo na talaga. Hindi nyo pa nga nakikita sila sa radyo kasi wala pa mga online noon nung panahon ni speaker si Joe De Venecia, the late Joe De Venecia, na naging kliyente rin natin at nandun na nga sila bagong salta sa radyo si Jerry Baha at Anthony Taberna. Kaya pwede talaga natin sabihin, totoo nga, nilalaglag na nga sila ng Iglesia ni Cristo. Oy, Connie Jane from California. Thank you very much for supporting independent and truthful blogging. So ngayon, masasabi nyo, ayan ka na naman, Bad? Nag-exaggerate ka na naman? Binanatan lang ni Jerry Baha at si Anthony Taberna. Si Marcoleta, sasabihin mo na, nilalaglag siya ng Iglesia ni Cristo. But, meron spokesperson ng Iglesia ni Cristo. Hindi pwede sila Taberna nagsasalita niyan. Okay, alam ko meron sila. Sino pa yun? Si Sabala ba yun? O sino ba yun? Basta nakikita natin yun parati kung may importanteng pahayag, siya yung naglalabas nun. Ministro yun, ministro. Ito naman si Anthony Taberna, mga good boy yan, pero hindi naman yan ministro. Hindi yan mga chick boy, hindi yan pareho sa iba dyan. Ay, grabe ka, Sir Matt. Ibig sabihin, chick boy si Quad. Kung hindi chick boy si Taberna, ibig sabihin, parang sinasabi mo, chick boy si naku pa Lord, Diyos ko Rudy. Sa itsura pa lang, balbon pa lang, alam mo na talaga na chick boy talaga. So yan, mga clean cut yan, mga good boys yan.
Mga talagang good boys. Although si Jerry ba, bago lang ito nag-asawa. Okay. So, at ang ganda ng asawa. Nila pareho. Ang ganda pareho. Model ang dating. Okay. So, ganito kasi yan. Kung meron mga official statement, si Sabala ata yun, something minister na naglalabas ng payag. Pero kung may mga special ops, naalala nyo, sino ba una binanggit yung hindi sumusuporta na nag-text daw si President Bongbong Marcos, nag-text daw sa mga kongresista na i-atras nyo na ang impeachment laban kay Sara Duterte? Sino ba na ibalita sa media yun, and I'm sure galing sa Malacanang yun kasi that time nagpaplano na yung Iglesia ni Cristo mag-rally laban kay President Bongbong Marcos, yung hindi pa na-impeach si Sara Duterte. Balak na sila bumuo ng gawin ng anti-impeachment rally. Ano ginawa nila eventually? Si Anthony Taberna. So kumbaga, si Anthony Taberna parang siya yung bigo between ng Iglesia at saka ng Malacanang. May mga according pa nga. Ito hindi galing sa akin. Tunying, hindi galing ito sa akin. Galing kay Maharlika na ito daw si Anthony Taberna na tatanggap ng 5 million kay First Lady Lisa Araneta Marcos para 5 million talaga lang PR ng Malacanang. Kumbaga, puwera may Presidential Communication Office, meron rin external PR. Normal naman yan, may external PR. Kahit ako rin naging external PR ng 3 presidente. So that's normal. O, yun lang. According to Maharlika, 5 million daw ang fee, ganun, monthly. Pagkatapos, so ibig sabihin, Sir Bad, kung ikaw ay external PR na mga 3 presidente noon, million din pala kinita mo, Sir Bad, Nako po. Siyempre, Maharlika yun. Hindi naman natin paniwalaan basta-basta ng ganun yun. So, pero kung makita natin, very close si Anthony. Kumbaga siya yung parang go-between ng mga iglesia at saka ng mga Marcoses. Kumbaga siya ang bata ng mga Manalo pagdating kung may kailangan sila sa Malacanang and yung Malacanang rin kung may kailangan sila sa iglesia. In fact, nakita natin yung may mga controversies hounding the First Lady, si Anthony Taberna yun nakagawa ng exclusive interview sa kanya. And then ganun rin kay President Bongbong Marcos, si Anthony Taberna rin. So, very close. Kumaga, kwan siya, parang talagang siyang parang breach ng mga Manalo. At kung meron rin kailangan issue na i-manage, issue i-float, issue para i-condition yung mind ng mga tao, sa kanya dinadaanan. Kumbaga special ops si Anthony Taberna yan kung may kailangan na ipa-float sa media. So yan, kaya pwede rin ito, special ops ito, na upakan mo nga yan. Nakakahiya na yan si ginagawa ni Marcoleta, upakan mo na kaya Anthony, ganoon. So pwede rin sa kanya pinadaan kasi mahirap naman, masyadong insulto na yun. Kung doon pa kay Minister Sabala ata yun na ipalabas yung paglalaglag o ipahayag yung paglalaglag kay Rodante Marcoleta. So mas mainam dito na lang kay Anthony Taberna, parang may konting mensahe galing sa mga Manalo and also hindi halata kasi pinadaan kay Anthony Taberna. So yan na nga. Kaya kung ako kay Rodante Marcoleta, mag-isip-isip na kayo. Mag-isip-isip na ako. Uy, delikado na ito. Baka i-kick out na ako. I-kick out na ako sa INC nito. Kung ma-kick out siya ng INC, I don't think na may chance pa siya manalo sa Marilec, wala na. 2031. Kasi may pa siya. Kaka-elect lang siya. So meron pa siya, may another 3 years pa siya after 2028. So yan. So sa tingin ko rin, pati Iglesia ni Cristo nababahala na kasi marami na nga tao. Kumbaga nabubugbog rin ang INC mismo. Marami na nga sinasabi na hindi na INC Iglesia ni Cristo, Iglesia ng China na . Kumbaga dahil kay Marcoleta, buong INC napapahiya. Napapahiya sa memes, napapahiya sa may mga bastos na remarks yung mga tao. So, pati sila obviously concerned na talaga sa mga nangyayari ngayon.
Yan, ha? So, yan ang kaya mag-isip-isip ka na, Marcoleta, ha? Kung ako sa'yo, mag-apologize ka na lang. Anyway, binawi mo na yung statement mo. Sinabi mo na, taken out of context. Kung ako sa'yo, mag-apologize ka na lang. Baka i-kick out ka pa dyan sa Iglesia ni Cristo. O, yun lang po ang update natin dito sa issue na ito. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog. Yun, salamat, Sir Van. Good evening. At syempre, good evening kay Kabsat Annalyn Ando, Charcher, Sarah Force family. Nandiyan na sila. Shout out po. Good evening, Mabsat. Nako po. Yan. Nako po. Masama to, Mabsat. Kasi INC versus INC, mga Kabsat, no? Agoy. Oh, mga Kabsat, nako po, taken out of context daw. Nako po, putragis, binira-bira nila si Marcoleta, mga Kabsat. Putragis, shout out po sa lahat. Uy, mga Kabsat, sa mga di pa nagla-like dyan, 25 pa lang yung like natin, baka naman, ha? Nagtatampo si Maestro, bakit ganyan? Halos 100 tayo kanina. 97, 98. Tapos, 25 lang, 1/4 lang yung nag-like. Ay, nakalimutan nyo mag-like, mga Kabsat. Huwag po kalimutan mag-like, mga Kabsat. Wala pong bayad. Salamat. Jem Barakaw. Shout out, Jem Barakaw. Yan. Sino pa yung mga bagong pasok dyan? Siyempre, shout out po sa inyo, Kabsat. O ito, mag-subtopic na tayo kaagad. Ako pa. Diyos ko po, Rudy. Naka pa. Magsisiyakan na naman sila. Sige, pasok. Countdown muna tayo, Kabsat. Here we go.